Sa paguguna ng DPWH, magsasagawa ng malawakang clearing operation sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila at karatig lalawigan bilang tugon sa lumalalang problema sa pagbaha. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Kasado na ang malawakang clearing operations sa mga daluyan ng tubig ng Department of Public Works and Highways, katuwang ang Metropolitan Manila Development Authority, mga lokal na pamahalaan at ang pribadong sektor. Ang Greater Metro Manila Waterways Clearing and Cleaning Operations ay isang interagency at whole-of-government initiative na layong tugunan ang matinding pagbaha sa Metro Manila, Bulacan, Rizal at Laguna. Pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng programa sa Parañaque sa susunod na linggo. Ang gusto ng Pangulo, talagang immobilize lahat ng available resources ng national government, specifically ng DPWH, ng MMDA, ng ating mga LGUs at ng private sector, nang sabay-sabay, tuloy-tuloy for the next 9 months at least. Kabilang sa mga pangunahing aktibidad ang declogging ng drainage, paglilinis ng mga pangunahing daluyan tulad ng mga ilog at estero at pagtanggal ng mga obstruction sa waterways. Tinatayang 4 na milyong cubic meters ng burak at basura ang tatanggalin sa mga daluyan ng tubig. Sad to say, merong mga illegal structure na DPWH mismo ang gumawa. May mga iba pang mga flood control, according to reports of some mayors, katulad ni Mayor Joy Belmonte ng QC, na imbes na nakabuti, alam ni chairman yan, nakasama pa. So ang sabi ni Pangulo, kung yan ay nakakasama, gibain na natin yan. Isa ang Matalahib Pumping Station sa Barangay Talayan, Quezon City na munoy nagpalala pa ng pagbaha sa lugar matapos itayo sa ibabaw ng creek. Nagkakahalagang proyekto ng 95 million pesos. Malugod namang tinanggap ng MMDA ang clearing operations upang mapalawak ang carrying capacity ng mga ilog at estero. Napakalaking tulong po talaga nitong massive cleanup na ito. At this time ay malaking suporta at malalaking kumpanya ang sumusuporta dito na magbibigay din po ng tulong. Hopefully bago dumating yung next rainy season ay malaki na nabawas natin na basura. Gayunpaman, aminado ang ilang lokal na pamahalaan na malaking hamon ang relokasyon ng mga pamilyang naninirahan sa gilid mismo ng waterways. Kinakailangan nga po ang DSUD ng NHA ay makapagpagawa rin ng mga vertical public housing buildings. Bakit vertical? Because we don't want them to relocate sa mga malalayong lugar. Na-experience natin yan kapag lumilipat sa Rizal, sa Bulacan, na-displace sila. Kaugnay nito, inanunsyo ni Secretary Dizon na tutulong ang pribadong sektor upang mapagana ang Sunog-Apog Pumping Station sa Maynila. Bibigyan din ng tigi-isang mobile pump ang bawat LGU sa Metro Manila upang mapalakas ang flood response operations. Samantala, magsasagawa rin ng masusing infrastructure audit sa mga pasilidad ng gobyerno, kabilang ang mga ospital at iba pang lifeline agencies upang matiyak ang kanilang kahandaan at katatagan sa panahon ng kalamidad. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.